Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magdeklara, Jesus is Lord over Israel and its people. Jesus is Lord over Israel and its people. Jesus is Lord over the Philippines and the Filipino people. Jesus is Lord over the Philippines and the Filipino people. Jesus is Lord over JIL Church and JIL people worldwide. Jesus is Lord over JIL Church and JIL people worldwide. Jesus is Lord over Brother Eddie C. Villanueva and his family. Jesus is Lord over Brother Eddie C. Villanueva and his family. Jesus is Lord over Reverend Pastora Joey Villanueva Binalla and her family. Jesus is Lord over Reverend Pastora Joby Villanueva Benalia and her family. Jesus is Lord over the directors, pastors, leaders, and workers of JIL Church worldwide. Jesus is Lord over the directors, pastors, leaders, and workers of JIL Church worldwide. Jesus is Lord over JIL Church Cornerstone Balintawak. Jesus is Lord over JIL Church Cornerstone Balintawak. Jesus is Lord over the body of Christ in the Philippines. Jesus is Lord over the body of Christ in the Philippines. Jesus is Lord over Senator Joel Villanueva and his family. Jesus is Lord over Senator Joel Villanueva and his family. Jesus is Lord over Sibak Party List. Jesus is Lord over Sibak Party List. Jesus is Lord over Bukawi, Bulacan and its people. Jesus is Lord over Bukawi, Bulacan and its people. Jesus is Lord over Vice Mayor Attorney Sherwin Tugna and his family. Jesus is Lord over Vice Mayor Attorney Sherwin Tugna and his family. Jesus is Lord over Mega Manila or NCR and Bulacan SAR and its people. Jesus is Lord over Mega Manila or NCR Bulacan SAR and its people. Jesus is Lord over the National Capital Region, NCR North or Camanaba, and Caloocan City, Districts 1, 2, and 3, and its people. Jesus is Lord over the National Capital Region, NCR North or Camanaba, and Caloocan City, Districts 1, 2, and 3, and its people. Jesus is Lord over the pastors, coordinators, leaders, workers, and intercessors of child churches in Caloocan City, Districts 1, 2, and 3. Jesus is Lord over the pastors, coordinators, leaders, workers, and intercessors of JIL churches in Caloocan City, Districts 1, 2, and 3. Jesus is Lord over Caloocan Ministries Association, CAMIA. Jesus is Lord over Caloocan Ministries Association, CAMIA. Jesus is Lord over Zoe Broadcasting Network, Light TV, the Channel of Blessings, Light TV, Radio, and A2C Channel 11. Jesus is Lord over Zoe Broadcasting Network, Light TV, God's Channel of Blessing, Light TV, Radio, and A2C Channel 11. Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my family and my family tree. Jesus is Lord over my family and my family tree. Jesus is Lord all over the world. Jesus is Lord all over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po yung Amen. mag-ready na sa ating pakikinig. At ang gagamitin po ng salita ng Diyos ay punong-puno po ng karunungan. At tayo po ay sumandaling mag-focus na po sa ating pakikinig. Kaya po, pangungunahan po tayo ni Sister Hedy sa paghahatid po ng salita ng Panginoon. Sister Hedy. Amen. Thank you, Sister Lupa. Praise the Lord.
So tayo ngayon ay nasa ika-18th day ng ating series, ng ating 21 day ng ating series of teaching patungkol sa Holy Spirit. Kaya ang ating topic ngayon is surrender to the Holy Spirit. Saglit po muna tayo. Basahin mo muna natin. Sa Galatians 5, chapter 22 to 23, ang sabi po dito is, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Praise God. And may the Lord bless the reading of His Word. Dakilang Diyos na sumasalangit, maraming pong salamat, Ama, sa bawat pagkakataong pribilehiyong binibigay mo sa akin, O God, upang patuloy na mag-aral ang iyong banal at makapangyarihang salita. Salamat po, O Diyos, sa isang pribilehiyo na magamit mo, Lord, sa oras na ito para ma-exhort ang mga salita mo. Lord, I am just your mouthpiece, O God. Ikaw po ang patuloy na magbibigay sa amin ng revelation, Lord, patungkol sa iyong mga sa banal na Santong Espiritu na siyang aming gabay sa aming buhay. Ikaw ang patuloy na maparangalan, maluwalhati at matakila. Maraming salamat, banal na Santong Espiritu. Patuloy na ikaw mag-guide, mag-lead, and mag-direct. In Jesus' name, amen and amen. So ito po yung ating yung the fruit of the Spirit. Ang topic po natin is surrender to the Holy Spirit. Pag sinabi natin surrender, tayo ay magpapasako po yung talagang ibibigay natin ng buong-buo yung ating pagkatao, surrender. Suko na ako, diba, pag yung mga natatalo na. Suko na kami, sila na magsusurrender sila. Kaya sa buhay na isang Kristiyano, there are two legs in our walk with the Holy Spirit. Tayo po ay lumalakad sa tulong ng banal na Santong Espiritu. At yung dalawang legs na yun, di ba, isang pag tayo ay lumalakad, kailangan natin ng ating mga paa. At yun ay yung the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. Yun ang dapat ang makita sa buhay ng mga mananampalataya. Ang fruit, ito yung character, tsaka yung gifts, ito yung charisma. Character, dapat na-develop ang ating mga character. A life full of the Holy Spirit has both character and power. Yung fruit, yung character, yung gifts, yung power. Na kita natin sa buhay ni Jesus, siya po yung perfect example of that. No? Siya yung pinaka spirit-filled person that has ever walked on earth. Wala nang talagang makahigit pa kundi sa ating Panginoon. Although si Jesus is God, but still, dahil hinubad niya yung kanyang pagkatao, kaya nung siya ay nagmi-minister dito nun sa earth, he was dependent on the Holy Spirit. Kaya nga nagsimula ang kanyang ministry, di ba, na 40 days of prayer and fasting kung saan tapos binala siya ng Holy Spirit sa ilang na ang nagbibigay at nagpapatatag sa kanya noon ay yung pagsama ng banal na Santong Espiritu na siyang kaya naging matagumpay yung kanyang ministry on earth because spirit-filled siya. Siya talaga yung punong-puno ng banal na Santong Spirit. He was full of love. Punong-puno siya ng pag-ibig and at the same time, punong-puno din siya ng power, ng kapangyarihan. Jesus sought to reproduce in His disciples both the heart of the kingdom and the ability to walk in the power of that kingdom. So yung ang nais ng makita ni Lord sa bawat mananampalataya, especially sa mga ginagamit ni Lord, sa kanyang mga disciples, yung heart, yung puso natin, yung fruit of the Holy Spirit. And at the same time, to walk in the power of that kingdom. Patuloy tayong lalakad sa kanyang kapangyarihan para mas magawa natin kung ano yung kanyang kalooban. The Holy Spirit works in our lives and convict us in the way
by leading us to follow or obey God's word, and by warning us not to disobey. So, paano siya kumikilos sa ating mga buhay? Kumikilos siya sa ating buhay, kumikilos sa ating mga puso, at siya yung nagkukonvict sa atin na patuloy tayong sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At meron siyang warning na hindi tayo dapat nag-obey. So, ang susunod, next slide po, ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Ano po ba yung sinasabing quenching the Holy Spirit? Sabi, quenching happens when we limit His power. Nakaquench po yung Holy Spirit pag nililimitahan natin yung kanyang kapangyarihan. Pag hindi natin pinapayagan ng yung kapangyarihan to flow, kailangan kasi yung kanyang kapangyarihan niya, it must flow in us, no? Yung inaalaw niya natin siya, His power to flow. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na pag hindi natin ginagawa yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, ayan. Yan yung mga, yun yung sinasabing quenching the Holy Spirit. You don't do what He leads you to do. Pag sinabi niya gawin mo yan, tapos hindi mo ginawa, you are quenching the Spirit. Dahil nililimitan na natin yung kanyang kapangyarihan. Parang natatakot kang gawin mo yung mga bagay kasi ayaw na sumunod kasi, Lord, hindi ko kaya yan. Lord, ayaw ko yan. Lord, nakaquench natin yung Spirit kasi nililimitahan natin yung kanyang kapangyarihan. Actually, di ba? Wala po tayong kapangyarihan sa ating mga sarili. Lahat ng mga ginagawa natin sa church, sa ating pagmiminister, sa ating pagpupray, sa ating pagtuturo, everything is from the Holy Spirit. Nagagawa natin ng lahat ng I can do all things through Christ which strengtheneth me. At ang si Kristo ang magsasabi sa Holy Spirit na gawin mo yan. Kaya kailangan po, pag sinabi po natin, tinanggihan natin yung mga bagay na nakuquench yung Holy Spirit. Dahil lahat ng ginagawa natin, biyaya na nagmumula sa ating Diyos. Kaya pag nagsishare tayo, binubuka lang natin, lang tayo mouthpiece lang tayo Hindi naman tayo yung kumikilos sa puso. Hindi naman natin kayang gawin yun. Ang Diyos lang ang may kakayahang gumawa ng lahat ng yun. Ay sabi din dito sa Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Grieving takes place when we ignore His promptings and act contrary to His character. Pag ini-ignore natin, may kinukonvict na nga tayo ng ating Panginoon. Huwag mong gagawin yan, pero ginawa mo pa rin yan. Nag-grieve yung Holy Spirit, tapos kung ano yung mga ginagawa natin is contrary to His character. Alam naman natin, diba, yung inaano sa atin is, yung Christ-like this, when you grieve the Holy Spirit, you don't allow His presence to produce the fruit. Kailangan po talaga namumunga ang bawat Kristiyano. You do what He does not want to do. Ginagawa niya yung mga bagay na ayaw niyang gawin natin. Yun po yung grieving the Holy Spirit. We do things that He does not want us to do. Because the Holy Spirit wants to empower our lives with His anointing, yan, and equip our character with His fruit. Patuloy na dapat nakikita sa ating mga buhay yung mga bunga ng banal na Santong Espiritu. Ito yung dalawang legs natin in walking the Holy Spirit. Kaya sabi nga dito, the two legs of walking in the Spirit. Una, the empowerment of our lives with the anointing of the Spirit, na pag ina-anoint tayo na empower yung ating mga buhay, na empower yung mga gifts na ibinibigay sa atin, at na-equip yung ating character with the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, goodness, kindness, long-suffering, yan yung mga tawag dito? Self-control. Yan. Yun yung mga fruit of the Spirit na nais ni Lord na makita sa bawat isa sa atin. Like the two wings of a plane,
The anointing will take a person to a higher place, diba? To higher places. Pag na tayo ay na-anoint na, yung nararanasan natin, di ba, yung power, nararanasan natin yung kanyang kapangyarihan. Pero yung character na yan, but character will keep that person from becoming proud and then crossing when he is at the top. Kasi madalas, pag ang mga Kristiyano, madalas kasi, kaya bakit kailangan tayong namumunga? May mga Christian kasi pag nagagamit ni Lord, nagkakaroon ng ng hydrocephalus. Ayan. Nagkakaroon ng hydrocephalus. Nagkakaroon ng proud, tumataas yung mga yung mga ere, yung mga ego. Ang galing-galing ko, nakakalimutan. Nakakalimutan. Marami po kasi kaya maraming mga pastors o yung mga leaders na bumabaksak kasi nakakalimutan that everything that we have is from the Holy Spirit. Nagkakaroon ng pag yung halimbawa nararanasan na yung kapangyarihan, nagkakaroon ng mga gifts, ng mga discerning spirit, gumagaling sa pagtuturo, nagiging yung masyadong powerful, nagkakaroon ng pride. Kaya si Lord pa rin minsan ng kumikilos, nagkakaroon ng consequence yung mga bagay na ginagawa natin na hindi naaayon sa Holy Spirit. So the Holy Spirit is both wings of the same plane. Talaga siya yung parang nagkocontrol, di ba, yung wings. Lumilipad ka ng mataas o pababa. Ka dahil sa Holy Spirit, no? The Holy Spirit, He is the giver of gifts. Siya ay nagbibigay ng mga gifts. But also the producer of the fruit that we call character. Yung pag sinabi mong fruit, character. So the fruit of the Spirit is this fruit is what the Holy Spirit develops in our character throughout our lifetime. So dapat tuloy-tuloy na po yun. Dapat talaga nakikita sa atin. In our own strength, we can work on only one trait of the fruit of the Spirit at the expense of the others. Kaya nga di ba nakalagay? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Hindi namang sinabi na but the fruit of the Spirit are, diba? But the fruit of the Spirit are love, joy, hindi. But the fruit of the Spirit is love. Kasi pag meron tayong pag-ibig, diba? Ando na dapat yun eh. Dapat sama-sama nakikita natin. When we love, we have joy, we have peace. Nagkakaroon na ka ng patience sa ating mga kapwa. Nakikita ng kindness sa atin, yung goodness, yung faithfulness. So, iisa lang siya. No? So, hindi pwedeng mawala yung isa. Kailangan lahat nandun niya kasi is. Yan. Hindi sinabing R. Sinabing mga pwede mawala. Is. Iisa siya. One trait lang yun. Lahat-lahat na yun sama-sama. So, ano po yung sinasabi sa Galatians chapter 5? Sabi pa po dito, but the fruit of the Spirit is love. Yan. Against such things, there is no law. Yan. So, sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ano po sabi dito? The wrong things, the sinful self does are clear. So ito po yung mga ginagawa ng mga sinful self pag nagkakasala, committing sexual sin, being morally bad, doing all kinds of shameful things, worshiping false gods. Yan, dapat hindi na po ano po yung mga false gods, yung mga maling kahit naman po yung ating mga minsan tinatangkilik na masyado nandun yung heart mo, God po yun, diba? Limbawa masyado yung pagmamahal mo doon sa isang tao na mas nahihigitan na yung pagmamahal mo doon kaysa kayo, no? Parang na rin yung God na yun. O kaya yung mga inaano natin, naalala ko yung iba na pinapak sa abroad, no? Yung mga katuroan na nila parang hindi na talagang parang hindi ka tanggap-tanggap, pakakasalan yung cellphone, pakakasalan yung kotse, pakakasalan mga force gods, no? Tapos yung taking part in witchcraft, hindi po yun yung hindi na po tayo, kahit naman po yung hindi lang witchcraft, yung iba naniniwala pa rin sa mga horoscope. Ano ba yung horoscope ko ngayon? Ano ba yung sinasabi ng aking horoscope sa araw na ito? Hindi po yun galing sa Lord. Hindi po yun dapat. And hating people, dapat
Pag meron tayong may galit ka doon sa isang tao, pag-pray po natin. Causing trouble, yan. Hindi po sa atin dapat nagbubulayo, mga trouble. Being jealous, angry, or selfish. Yung mga selos-selos. Ba, sabi nga, ang tama lang po is yung godly jealousy. Pero yung pag sumobra na po doon is works of the flesh na po yun. Angry, selfish, causing people to argue and divide into separate groups. Pagligkos ka ng pagkakawatak-watak, being filled with envy, getting drunk, yan, having wild parties and doing other things like this. I warn you now, as I warned you before, the people who do these things will not have a part in God's kingdom because lahat po ng binanggit natin dito is gawa po ng flesh. The works of the flesh ang bawat kaya kung tayo ay nakakagawa pa ng mga ganito dahil minsan naman hindi natin nakakalimot o kaya minsan because of yung parang biglang-bigla nabibigla tayo, pag-pray po natin. Yan. Pag-pray po natin na kasi lahat yan sabi nga dito sa all the evil works Paul mentioned are connected with the flesh, not the devil. So hindi na po siya di ba minsan minsan sinisisi, Satanas, ikaw, minsan gawa na po yun ng flesh, nasa atin po, nasa katawan po natin yun. Pero nawawala po yan pag talaga tayo ay surrender to the Holy Spirit. Unti-unti binabago ni Lord yung ating mga karakter. Unti-unti yung mga gawa ng laman na yan ay nawawala na sa atin. It is connected with the flesh, na the devil. Hindi na po yun hindi yun dahil tinukso ka, ginawa mo yun dahil tinukso ka o dahil gano'n. Nasa na po siya nasa flesh po siya, connected with the flesh. That means they are two approaches to character formation. Ayan. The flesh or the Holy Spirit, works or root. Ayan. Paano pipiliin mo, di ba? Flesh o Holy Spirit? Gawa o bunga. Ayan. So kailangan po talaga na patuloy tayo nagpe-pray para na minsan wag po nating sisisihin ang away palagi na lang. Pero hindi po choice po natin yun. Tayo na po yung nagdidesisyon sa ating mga karakter kung ano yung dapat natin gawin. Kaya nga nandiyan na nga po yung conviction ng Holy Spirit. Kaya nga pag if we walk, talagang yung kasama natin habang tayo lumalakad sa mundong ito, na talagang aware tayo in the presence of the Holy Spirit. Alam natin, minsan alam natin mali yung ginagawa natin. Amen po ba? Wala naman sa atin tayo na ginawa natin yun na, hindi, okay lang yan. Ando yung conviction ng Holy Spirit, alam na alam po natin yun. Naalala ko nga nung isang gabi yan, parang nagalit ako dahil sabi ko nakita nyo naman dito sa Baylabas, diba? May nagpaalam na magbuburol dito binigyan ko ng limit. Sabi ko, huwag niyo pong sasakupin hanggang doon sa pinaka-gate namin kasi parang lumalabas sa amin yun, di ba? May mag-iinuman sila, nag-aano. Parang, di ba church pa to? Sabi ko, pinilimitahan ko kung hanggang sa at least pagbigyan lang sila dahil wala silang pagbuburulan. Nagalit po ako. Sa pagdating ko. Nagalit ako sa pagdating ko. Ano sila? Pagdating ko dito ng bahay, anong oras po kaya ako dumating dito? 8 or 9 ba yun? Nagalit po ako naibalibag ko yung aming gate. Ako sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko gano'n, na agad ako. Tapos yung kinausap ko nga, yung Pepe yun, inanuhan ako, nag-usap kami. Okay lang, okay. Gumano na po ako. Sabi ko, Lord, sorry po. Sabi ko ba, parang hindi ko na-control dahil nakita ko nga yung mga ginagawa nila na, kasi ako yung nandito, di ba? Bahay namin to, or sa labas namin, nasa gate namin. Kung baga sa akin nakita. Andun agad pag ko ng gano'n, Lord, ano ba tong nagawa ko? So, saan po yun, decision ko, choice ko yun eh. Hindi yun gawa kasi agad-agad ako parang nawalan ako ng control sa sarili ko. Kaya,
pag talagang surrendered po tayo, ando na agad din, no? Yung agad-agad, pag nagawa mo yung bagay na yun, ando na agad yung conviction ng Holy Spirit sa buhay ng pag surrender po tayo. So how the Holy Spirit develops our character. Yan. It is your surrender and abiding. Ano ba yun? Dito pa po lang tayo. Ma- Bago po yan, meron pa po. Ayan, it is your surrender and abiding that the Holy Spirit will use to produce His character in you. So, kailangan po talaga surrender tayo sa Kanya, abiding tayo, sumusunod tayo. Abide in me, di ba? Sabi doon sa John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay po tayo sa Lord, wala po tayong magagawa. So kailangan po talaga natin na talagang naka-abide. Pag sinabi po nating abide, naka-attach tayo, di ba? Yung branch, di ba? Pag naputol ka doon sa vine, yung mga branches na yan, pag pinutol mo doon sa pinaka-vine, maya-maya makita mo, naluluntoy na siya, namamatay na siya kasi hindi na siya naka-attach doon sa vine. Pero pag tayo palagi tayong naka-attach sa kanya, naka-abide tayo dun sa vine na yun, namumunga tayo. So fruit is not developed by striving. Hindi ka mag-struggle, hindi ka mag-strive. Trees don't struggle to produce fruit. Branches simply abide on the tree and they bear fruit. So hindi yung mga branches hindi sila nag-struggle. Kailangan ko mamunga ganun. Dahil naka-attach na sila dun sa vine, automatic yun. Namumunga na sila. Yun po yung ating mga na talagang pag tayo naka-abide, makikita na talaga ay kailangan mamunga. Dahil pag ka nga, halimbawa, katulad yung ginagawa ko dito sa miracle fruit ko, natuwang-tuwa nga po ako kasi pinag-pray ko, Lord, mamunga yan, mamunga. Ang dami ng bunga. Pag nagtatanggal ako ng branch, tinatanggal ko, maya-maya po na yun. Hindi na, na siya, wala na siyang buhay. Patay na siya. Kasi pinutol ko na siya. Yan. So we are called to work on our relationship with the Holy Spirit. So anong wino-work out po natin? Yung ating relationship sa Holy Spirit, not called to work on developing our character. Hindi mo inaano, Lord. Di ba? We are not called to work. Hindi po tayo ang kakagawa ng paraan para ma-develop ang ating character. Ang kailangan po natin is to surrender, to work out our relationship with the Holy Spirit. At paano natin ma-work out yung ating relationship with the Holy Spirit? So continuously praying. Depending upon Him, basahin natin, mag-word, basta tayo ng mga salita niya, patuloy natin. Holy Spirit, guide me, lead me, di ba? Holy Spirit, ikaw ang patuloy na sumama sa akin. Sabi sa Matthew chapter 4, verse 19, follow me and I will make you. Yan. Yun ang sabi. The assignment of the disciples was to follow. And his assignment was to make. Yan. Diba? Ang assignment ng mga disciples, sumunod ka lang. Yan. Sumunod ka lang. Ano naman ang pag sumunod ka, si Jesus na ang gagawa sa iyo. To make, gagawin ka na niya kung anong nais niya. Ma-develop sa iyo. Siya na ang lahat, ang bahala. Ang sa atin lang, sumunod ka lang. Even though Jesus addressed different characters, flows in his disciples, it was their abiding with him that changed them over time. Yan. Yung pag-a-abide nila, yung pagsunod nila, yung pagsusurrender ng ilang mga buhay, yun yung nagpabago sa kanila. Especially, di ba, nung dumating na yung Holy Spirit sa kanila, nakita natin kung gaano na bago ang buhay ng kanyang mga disciples. This same promise remains today. Yan. If we follow the Holy Spirit, if we abide in Him and develop communion with Him, He will make us into good, patient, loving, joyful, kind, faithful, gentle, long-suffering, and self-controlled
people. At the end of the day, all the credit will be His, not ours. Amen? Kasi lahat ng nararanasan, lahat ng fruit na yan, si Lord po yung magde-develop yan sa buhay ng bawat isa. Paano lang ang dapat natin gawin? Patuloy na pagyamanin ng ating relationship sa ating Diyos. Patuloy lang tayong mag-abide, patuloy lang tayong sumunod sa Kanya, at ang Lord na po yung bahala. Katulad ng mga disciples na ginamit ng ating Panginoon. So, ang sabi po dito sa susunod po, let the Holy Spirit live through you. Tapos na po yan yung susunod na slide. Let the Holy Spirit live through you. Ang sabi po sa Galatians chapter 2, verse 20, it is no longer I, but Christ who lives in me. Yung character po natin is developed when you surrender to the Holy Spirit and give Him total access to your heart, soul, and body. Hindi, kailangan po talaga hayaan natin. Paano ba sasabihin total access? Sabi mo, Lord, di ba? Kasi alam naman natin ang Panginoon, ang Diyos natin, hindi tayo ginawang robot. Hindi siya automatic na nag-aano sa atin na ako kikilo, o sige, gagawin kitang ganyan, o sige, kikilo. Hindi eh. Kailangan magmula po sa atin. Kaya nga sabi, total access, well, we give Him total access to your heart, soul, and body. Kumilos ka sa buhay ko, manguna ka sa buhay ko. Patuloy na ikaw ang gumabay sa akin. Sasabihin po natin sa Kanya yun. Kasi hindi tayo, kung lahat po tayo, di maayos lahat ang buhay natin. Kung tayo po ay robot, no, na kinokontrol ng Lord, no, meron siyang control, o dito ka pumunta dito, tapos susunod ka na. Hindi na natin kailangan pang mag-surrender, no, hindi na. Kasi matik na yun, eh. Pero hindi, eh. Kailangan tayo yung magbibigay sa Kanya ng total access. Salvation came when Jesus died in our place. Po ba? Si Jesus nabatay sa ating, nagkaroon tayo ng salvation. But sanctification comes when we let the Holy Spirit live His life in us. Di ba? Matanggap ka, Holy Spirit, lead me. Pag yun talagang inaano ka, namatay si Jesus para sa atin, nagkaroon tayo ng salvation. Pero nangyayari po yung sanctification if we allow the Holy Spirit to live His life in us. Kaya yung nagkakaroon na siya ng access. Ba? Of course, it is easier for most of us to recognize that Jesus died for us. Diba? Mas madali para sa atin ma-recognize na Jesus died for us. Than to allow Him to live in us. Kasi madalas, nangingibabaw pa yung mga karakter natin. Kesa dun sa fruit, yun, that second part requires surrender yan. Yung pag-aalaw natin na si Lord magkaroon ng access sa buhay natin is kailangan talagang surrender. It is surrender that allows for the fruit of the Spirit to be produced in us. Pag sinabi natin surrender, nagpapasakop. Nagpapasakop tayo sa ating Diyos. Having the fruit of the Holy Spirit is like having kids. Children are the result of intimacy, di ba? Pag yung mag-asawa, nagkakaroon ng kids because of intimacy. Many people come to the altar for the pastor to lay hands on them in order to have a better character. So nagpapa-lay hands daw ang mga maraming tao para magkaroon ng better character. You know that someone laying hands on you hindi ka naman pag nilay hands ka, hindi ka naman daw mabubuntis. Hindi ka rin magkakaroon ng bunga dahil pumunta ka sa altar, nanalangin ka daw, hindi ka naman agad-agad din mamumunga. Kailangan ang intimacy. Katulad pa paano ang kids ay na-produce because of intimacy. Yan, katulad ng ating physical life, magkaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoon. Katulad ng isang marital relationship. Ganon po yung nais ng Lord na may relationship natin sa ating Panginoon. Because of that marital relationship, nagkakaroon ng kids.
Because of our relationship, spiritual relationship sa ating Lord, nagkakaroon ng bunga. Namumunga tayo, yung character na de-develop sa bawat isa sa atin, it's a fruit that follows intimacy. Our intimacy with sa ating Panginoon. Kaya pag nagkaroon tayo, pag natuloy, pag yung tuloy-tuloy, no, na talagang nade-develop na yung ating kalapitan sa Lord, katulad nila Moses, grabe ang intimacy nila, sila po, yung mga disciples, namumunga tayo, masasabi na natin na katulad ng sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20 that it is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, but it is Christ. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Hindi na ako, wala na yung flesh, wala na yung aking lumang pagkatao. Patay na yun, di ba? Patay na yung aking lumang pagkatao. Ang meron ako ngayon ay yung bunga ng banal na Santong Espiritu na aking naranasan because of my intimacy with my God, with my Lord Jesus Christ. Kaya ang fruit of the Holy Spirit, ang sabi po dito sa next slide, the Ten Commandments are about doing. The Ten Commandments are about doing. The fruit of the Spirit is about being. So, pag may Ten Commandments, gagawin mo yun. Diba? Ano yung unang Ten Commandments? Honor the Lord your God, diba? I-honor natin with all your heart, with all your soul. Tapos ano, there's no other God before me, diba? Wala nang anumang Diyos. Tapos sabi pa, yung sa ano yung honor the Sabbath day and keep it holy. Tapos yung honor your father and your mother, yun yung mga yun yung mga Ten Commandments. It is about doing, gagawin mo yun, kailangan mo gawin yun. The fruit of the Spirit is about being. Pag sinabi mo yun, ang Holy Spirit na yung kumikilos sa buhay natin. They are not issues of behavior, but attitude. Ayan. The fruit is not about action, but attitude. Yung ating, pag sinabi natin attitude, yun, sa character na yun. Kaya nga sabi, hence the fruit of the Holy Spirit doesn't make me better than you. It makes me better than me. Sa atin natin kinuno, pag sinabi natin na it makes me better, hindi po yun yung paligsahan tayo sa ating kapwa, no? Yung fruit of the Holy Spirit, kundi nakikita natin, patuloy at patuloy na babago tayo. Yung kinukumpara natin yung ating sarili sa ating mga sarili lang din. Kamusta na yung aking kamusta na yung aking paano na kaya ako nagiging ngayon, patience, 'di ba? Paano na kaya ako nagkakaroon ng self-control ngayon? Yun po yun Ang sabi po nga dito is the fruit of the Holy Spirit doesn't make me better than you. It makes me better than me. Sa atin na nababago. The Holy Spirit empowers me to do what I cannot do on my own. Yung mga bagay na hindi natin kaya, ang Holy Spirit ang nang-e-empower sa atin. Kaya nga ang pinag-aanuhan natin dito is about the fruit of the Spirit. It is about ourselves. It is about our character. It is about our attitude. Yan. Yung attitude natin, doon dapat ang nakikita. What is attitude? Attitude is the librarian of our past. Yung mga nakaraan natin. Yung attitude is the librarian of our past, the speaker of our present. Yan, yung ating yung pangkasalukuyan. And it as prophet of our future. So, yung attitude pala, no? Para pag sinabi mo librarian, yung mga nakasulat ng mga nakaraan mo na, no? Mga nakikita mo, the speaker, yung ating mga pangkasalukuyan, siya yung nagsasalita, at prophet of our future, kung ano yung mangyayari sa atin sa mga susunod. Its roots are inward, yung nanggagaling sa yung ugat, but the fruit is outward. So, sa puso pa rin natin, nanggagaling sa ating mga puso by the power of the Holy Spirit at nakikita panlabas. Yun yung nakikita sa buhay ng bawat isa. It is our best friend, our worst enemy. Grabe, no? Ang attitude pala,
best friend natin, pero worst enemy. Kasi bakit? Pag pangit yung attitude mo, syempre nagiging enemy mo na siya. Pero tama yung attitude mo, nagiging best friend mo siya kasi naiga-guide ka niya sa tama. It is more honest and more consistent than our words. So nakikita tayo sa ating attitude. It is an outward look based on past experiences. It is a thing that draws people to us or repels them from us. Ito yung mga bagay na pwede nating marami tayong mas maging kaibigan because of our good attitude. Pero marami din tayo magiging kaaway because of our attitude rin. Yun po ay ayon kay John Maxwell. Yan, sabi po ni John Maxwell, no, talagang napaka-importante talaga ng attitude sa bawat isa sa atin. Yun yung ano yun yung sumasalamin sa ating pagkatao, yung attitude natin. Paano mo i-deal yung mga sitwasyon sa buhay mo? Yun yung attitude, yung katulad nga ng nabanggit ko nga, di ba? Paano ko dinil, no? So, mali na agad yung mali na agad yung attitude ko. Hindi ko na control yung sarili ko, hindi nag-manifest yung fruit dahil doon sa wrong attitude na naranasan ko. So, ito yung no? Kaya nga sabi, no, it's a thing that draws people to us or repels them from us. It is, ang ganda ng na to na John Maxwell, librarian of our past, the speaker of our present, prophet of our future. No? Kaya, ayusin po natin yung ating mga attitude, patuloy natin pag-pray to Lord, ayusin mo, di ba? So, what are the characteristics of the fruit of the Spirit? Ano po yung characteristics ng fruit of the Spirit? Unang-una, number 1, the fruit feeds. The fruit feeds. Siya yung nagpapakain. Kasi sabi, the fruit doesn't feed itself. It nourishes others. Di po ba, hindi tayo nakakita na yung bunga, kinakain niya yung sarili niya. Di ba? Hindi naman niya kinakain yung sarili niya. Yung bunga, kinakain ng iba. Diba? Siya yung nagno-nori sa iba. Kaya nga kung hindi tayo sabi nga dito, if we don't have fruit, people around us will be fed up with us. Pag hindi tayo namumunga, mismo yung mga tao sa mga sarili natin, mapeped up. Ano ba ito? Kristyano ba ito? Di ba? Madalas, di ba? Kristyano ba ito? Kristyano ka ba? Yan. And minsan sabi ko doon naalala ko yung, sino ba yung mother na yun? Sabihin niyo sa anak niya, ano ka ba? Kristyano ka ba? Huwag naman gano'n na maging attitude natin yan. Diyan din pumapasok yung attitude. Na every time na may nakita tayong pagkakamali, parang ginadyan, Kristiyano ka ba? Mali naman po yun, di ba? We don't have proof, di ba sabi nga, people around us will be, wag po gano'n, hindi po, kasi ang pamumunga naman po natin, di ba, hindi naman agad-agad, nagtanim ka ng puno, hindi naman agad-agad may bunga agad yun Di ba, ang tagal, bago mamunga yung isang puno. Ganon din po sa buhay natin. Kaya dapat po, hindi gano'n yung maging attitude natin na pag may nakita kang Kristiyano ba yan? Hindi po Dahil binabago tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat unti-unti lang po. Kaya nga ang isa pang karakteristik niya ang next slide po is the fruit grows. Ayan. Diba? The fruit grows and it is slowly. It is a process. It takes time. It is not instant. Wala naman kasing nagtanim ka ngayon, lumaki yung halaman mo, maya-maya, may bunga na. Wala pong ganon. Hindi po siya, yung biglaan It is a process. Proseso po yan. God gives us the fruit of the Spirit in seed form. Yan, seed lang siya. Katulad ng mga halaman, mga puno na tinatanim natin, seed lang siya. Then He then provides us with opportunities for that fruit to mature as we choose to lean on the Holy Spirit in those moments. So ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin to mature para yung mga bunga na meron sa atin nagmamature, nakikita. Kaya ang sabi po dito, the more we yield to the Holy Spirit in times of fear, the more the fruit of faith is developed. Pag halimbawa, natatakot ka, may kinatatakutan, may nangyari, may sitwasyon, parang,
the more na nag-yield tayo doon sa Holy Spirit, Lord, ikaw po na gano'n, tutulong ka. Siyempre, pag-pray mo, doon na de-develop yung faith. Amen. Nag-ano ka doon, di ba? Yung takot mo, inaano mo ko sa Lord eh. Ini-entrust mo, ikaw na ang bahala. Doon na de-develop yung ating faith. As we surrender to the Holy Spirit in times of stress then, yung fruit of long suffering is cultivated. Alam mo, nai-stress ka. O isusurrender mo yung stress mo sa Holy Spirit. Doon pa lang nakukultivate yung ating long suffering. Self-control. Hindi, kasi hindi nga agad-agad yan. When we have an opportunity to get offended, minsan na-offend tayo, but when we depend on the Holy Spirit, nade-develop naman din yung fruit of love. No? Hindi ka agad-agad kaya nararanasan na natin ngayon na kahit na na-offend tayo, hindi ka agad-agad basta mag-retaliate. Pag nandun ka na dun sa ganung punto na yun, ibig sabihin na de-develop na sa atin yung love. Pag mayroon ng stressful na nangyayari sa ating buhay, and yet hindi ka agad nagre-react, pero sinusurrender mo kay Lord, nade-develop na po yung fruit of long suffering sa atin. Pag mayroong mga bagay na pero hindi ka na masyadong nakatakot, nade-develop na sa atin yung faith. Di ba katulad ng pandemic, yung mga tao takot. Hindi po ako nag-grocery noon. Sabi ko na hindi ako nag-grocery. Ano tayo, mag-lockdown. Baka hindi. Sabi ko, the Lord will provide. Hindi ako nakisiksikan doon sa ay, yun po yun eh. Yung pag nade-develop na sa atin yung mga ganun, unti-unti, nilalagay tayo nila sa ganung sitwasyon, doon nade-develop yung mga fruit of the Holy Spirit. Doon nade-develop yung ating character. Doon nababago yung ating attitude. Doon po yun eh. Don't for a moment think that the fruit of the Holy Spirit will come automatically. So it is not automatic. The Lord will give you an opportunity. Diba? Pag halimbawa katulad noon naalala ko, Lord, bigyan mo naman po ako ng patience dito sa mga anak ko. Aba, nung pinag-pray ko, nabigyan mo naman, ang gulo-gulo nila kasi mga bata pa, nag-aaway, nag-aano. Lalo pa silang nag-aaway. Lalo pa silang nagkakagulo. Diba? Sabi ko, ano ba yan? Na pinag-pray ko, magkaroon ako. Ngayon kasi doon dine-develop nila yung patience mo na kahit nagkakagulo sila. Kasi mga bata, 5 taon na, di ba? Alam naman natin mga bata, ang haharot, di ba? Bigyan mo ako ng patience. Yun ko pa. Tapos lalo silang naghaharutan. Lalo silang nag-ano. Well, kasi doon nade-develop yung ating karakter. Doon nade-develop yung fruit. Yung mapagtsatsagaan mo ba to? O, yung self-control mo. Hindi mo na sila papalo. Hindi ka na magagalit sa kanila. Unti-unti po yun. Hindi agad-agad. It takes time. It takes time. Kaya yung no? Kaya minsan, sabi ko nga minsan ang hirap mag-pray, di ba? Pag pinag-pray mo yung ganun, hindi yung no, iba yung nangyayari, di ba? If someone prays for patience, hindi ka agad-agad bibigyan ni Lord ng patience. Bibigyan ka niya, bibigyan ka niya ng isang sitwasyon o opportunity para ma-develop yung patience mo. Kaya minsan, tingnan natin din yung mga pinagpe-pray natin, di ba? Wag agad-agad. Naalala ko rin, sabi ko, Lord, yung mga bago-bago pa lang ako, ilang taon pa lang ako kay Lord, Lord, gusto ko, yung to be like you, Lord Jesus. Alam ko talaga, hanggang ngayon naalala ko po, Lord, I want to be like you, Lord Jesus. Alam niyo po ba, nung pinag-pray ko yun, doon po nagloko yung asawa ko, doon ang babae, doon kami nag-ano. Ay, pag naalala ko po, sabi ko, kaya kailangan pala, no, pag nag-pray tayo, dapat tingnan muna natin yung prayer natin. Kasi, sabi ko, nag-pray nga ako na tapos, kasi, like Jesus, di ba? Di ba, andun yung meekness, yung humility, na kahit na dapat, na makikita sa iyo na, hindi ka agad-agad nagre-react. Sabi ko, doon kami na naranasan ko yung sunod-sunod na pagsubok na yun. Sabi ko, Lord, ang hirap. Pero doon po nade-develop yung ating karakter. Kaya, tingnan po din natin yung pinagpe-pray natin. Ingat-ingat po tayo dahil si Lord,
tinutugon niya yung ating mga panalangin. Amen po ba? So no matter how great your gift and anointing are, ito, number 2, the fruit grows. Time doesn't change your character. It is the Holy Spirit who does that. Though it does take time for Him to change us. So, unti-unti lang po. Hindi naman po minamadali ni Lord kasi alam naman din natin na talagang yung flesh na nakaano sa atin noon pa talagang unti-unti ring mawawala sa atin yun. Nandun na sa atin yun dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan ando na sa atin yung yung dating pagkatao, yung ating lumang pagkatao yun. Habang tayo ay namumunga, unti-unti yung lumang pagkatao na yun napapalitan ng bagong pagkatao ng karakter ng ating Panginoong Yesus, kung saan makikita yung mga bunga na yan. So no matter how great your gifts and anointing are, the fruit of the Holy Spirit will take time. Kahit na punong-puno ka na ng gifts, anointed ka, pero yung unti-unti lang po yung character. Yun. And in conclusion po, Christian character will not be developed by striving, but by surrendering. Ayan. Huwag na po tayo mag-strive. I-strive ka. Pag sinabi po kasing strive, yung gumagamit ka ng sarili mong puwersa, di ba? Yung sarili mong ginagamit mo yung work, ginagamit mo yung sarili mong lakas. Pero wag po natin gamitin yung ating sariling lakas. Ang dapat po sa atin, i-surrender natin. Surrender to the Holy Spirit. Stop trying harder. Try differently. Start yielding to the Holy Spirit daily. Araw-araw po. Patuloy tayong mag-pray, magpasakop sa gawa at kilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Yung character po ang nais ng Lord na ma-develop. Dahil yung mga gifts na yan, hindi naman yan ang titingnan sa atin at the end of the day. Pagkatapos ng ating ng ating journey at nandun na kukunin na tayo ng ating Lord. Hindi yung gifts, hindi yung talents ang titingnan sa atin. Di ba nga sabi nga, di ba, nagpalayas po ako ng demonyo. Nagpagaling ako ng mga may sakit. Na ganyan. Ayun sabi ni Lord, away from me. Lumayas ka sa harapan ko. Diba? Sabi ng maestro, yun lang sumusunod sa aking kalooban. Ano ba nais na makita ni Lord sa atin? He's coming for a bride that is without spot, without blemish, and without character. So, ang nais ng Lord makita na tayo ay namumunga bilang mga Kristiyano. Kaya, para tayo patuloy na mamunga, start yielding. Araw-araw magpasakop po tayo sa Holy Spirit. Let Him guide us. Let Him direct us. Let Him lead us in every area of our lives, every day sa ating araw-araw. Recognize po natin yung kanyang presence sa ating buhay. Amen? Amen po ba? So tayo po ngayon ay mananalangin ng yes, God. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong mga katuruan na aming narinig sa umagang ito. Especially, Father God, about the fruit of the Holy Spirit. Ang dalangin ko, O Lord, na patuloy, Ama, na yung fruit na yun, patuloy ma-develop. Help us, O Lord, to always be fully surrendered to you. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, hindi na yung aming mga kalooban, O Lord, ang masusunod, kundi ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Kung may mga pagkakataon, O Diyos, na nag-i-struggle pa rin kami, Panginoon, because of the flesh na nandun, Lord, help us, Father God, na totally, Panginoon, talagang totally mamatay na, O God, yung kilos, yung words of the flesh in our life. But help us, Lord, na patuloy, Panginoon, to be totally yielded to you. Our lives, Lord, patuloy namin surrender to you, Father God, upang patuloy, Panginoon, patuloy kami naka-abide sa iyo, O God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mangunat kumilos sa buhay ng bawat isa, upang patuloy na maparangalan ka sa aming buhay sa pamamagitan ng mga bunga na nakikita sa amin, O God. Marami pong salamat, Father God, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay namin lamang mararanasan kung kami ay patuloy and totally surrendered sa iyo.
Patuloy na ikaw ang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Patuloy ma-develop ang aming character, ang aming mga attitude, Father God, giving glory to your name alone, O Lord. Maraming pong salamat sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen.